Ano mensahe ang kailangan nyong marinig ngayon o within 1 week from now? Nangyari. Baliktad to. Responsibility sa pera, corruption. So, tingin ko magiging responsible yung iba sa inyo. Kung di man ganun, baka someone nakakilala nyo magiging irresponsible, magastos. Kasi alam ko, ganito, controlling pa din to. O sabihin naman natin, yung iba sa inyo, binlock o block ng someone na important sa kanila. Well, within 1 week from now, block pa din kayo. O ginost. So sabihin natin binalak, ginost. Within 1 week from now, may balita ba? Magbabalik ba yun? Para sa iba sa inyo, wala. Karamihan sa inyo, mukhang wala. Hindi pa magbabalik yun. Oy! Ito maganda oh. Pero sa medyo conflict dito. Hindi magbabalik kasi ito maganda. So relationship, baka ikasal na o mabuntis. Sabihin naman natin single. Ayan. Baka makita na nila ang kanilang soulmate. Pero, sabihin nga natin na binulok, ex, maayos ba yan? Within 1 week from now? Hindi. Pero kung someone new, nag-expect yung iba sa inyo tungkol sa someone new, dun may progress. Pero kung may nakaraan na kayo ng taong ini-inquire, may pagbabago ba? Wala. So dito magiging masaya yung single, malamang to. O sabihin natin yung iba na po-fall sa friend nila, pero wala silang nakaraan. Ito, masaya naman. Kung relationship naman, okay naman. Baka nga ikasal na, ma-engage o mabuntis. O sabihin natin, masaya lang. Baka magbakasyon. Somewhere o gumala. Oh, tower tayo. Ano ba yan? Ito, wake up call. Wake up call para sa iba sa inyo. Sabihin natin may intuition yung iba sa inyo na may someone na niloloko sila. In general na to, hindi naman necessarily sa relationship lang. Pwedeng ka-workmate to, friend. So, may wake up call tayo dito in a way na
hindi na dapat mag-procrastinate, kailangan ng harapin ng problema. Lalo na kung niloloko. May kutob na niloloko sila. Kasi may trickery tayo dito. Ito kasi wake up call. Actually, ano nga rin to? Itong dalawang to. Pwedeng deception. So, ganun eh. Pero sabihin naman nating nag-away, di ba? Change din kasi to. So, who knows? Baka magkaayos din. Pero more like sa friendship to. Friendship o ka-workmate, hindi tungkol sa love yung magkakaayos dito. O siguro, magugulat yung iba sa inyo. Na yun nga, may someone palang nanloloko sa kanila. Hindi nila kung akalain na yung someone na pinagkakatiwalaan nila ay taksil. Pwedeng ganyan. Backstab. Ito, ano naman yan? Ano naman to, the devil. The devil, tapos Ace of Swords. Pero baliktad to. Chaos. Obsession kasi to. Ayun o, obsession o. So, ang dating makaka-experience ng toxicity yung iba sa inyo. Tingnan nga natin. Clarify natin to. Ay, naging dalawa. Tungkol saan kaya yun? Kasi may chaos tayo dito. Ito, balisa. Potential. Ano kaya yun? Well, itong apat na to, mukhang tatama sa situationship to. Third party situation, friends with benefits. Mapapasok yung iba sa inyo sa ganong situation. So again, kung di man kayo to, ay person mo o someone na kakilala nyo. Kasi someone nyo to. So, third party nga, mukhang ganun. Na more like, walang commitment. Ano lang talaga, intimacy, passion, last. Saka ace to, so bago. Bagong feeling. O desire.
So, more like, mapapasok nga sa third party situation yung iba sa inyo. Third party situation, situationship, friends with benefits. O may in love sa toxic. Something, o someone na toxic. Sabihin natin, mapapall in love in a relationship na, Diyos ko. O kayo in a relationship na, mapapall in love pa sa iba. Nako. So, general advice or general message. Ano man yan? Soulmate relationship. New romance with a spiritual basis is here for you now. So, tingin ko tatama to dun sa ito. Yung soulmate natin kanina, soulmate card to eh. So, dito tatama to. Sa mga single, makikita na nila ang kanilang totoong soulmate. So, yung single dyan, baka maging in a relationship na within 1 week from now. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.